Ayan. 'Di ba? So, bunutin na lang muna natin. First harvest. Ay, another day mga farmer sa magandang buhay. Magandang magtrabaho ngayon. Walang gaanong init. Ayun, lakad-lakad na naman tayo. Dami nating siling labuyo. Kung kailan naman yung siling panigang naman po ang kailangan sana. Pero okay lang. Nadilig kaya ni Kongkong kahapon to. Sinasabi ako sa kanyang idilig kasi ito urgent, kailangan po ng sustansya. Tingnan nyo to. Ito nabagsak sa medyo magandang lupa. Gumanda. Ito, tingnan nyo. Weak. Dilaw. Alam natin ang itsura ng pangit. Itong ating kalamansi, good. Kaya lang, mali na naman ang fertilizer na bumagsak sa kanya. Ito dapat talaga nitrogen lang. Triple 14 pwede na din, pero ayun, may potassium pang nakahalo. Hinisahang halo ni Kongkong yung fertilizer. Supposed to be itong fertilizer na mixture na to pang papaya, sili na namumunga, papaya, ano pa ba? Ayun lang. Kasi yung mga ganito, pinaka the best, triple 14 with urea ihalo nyo, kasi pangpabloom pa talaga yan ng dahon, pampalaki po ng ano ba to, yung katawan niya. So yun ang kailangan niya. Ito kasi pampalaki na ng bunga, hindi naman kailangan, wala namang bunga, di ba? So ayun. Tapos pinag-iisipan ko kung paano ko haharvestin yung aking kangkong. Napakarami na po. Kasi pag gugupitin, magsasanga-sanga, parang ang pangit tingnan. Binibilang ko kahapon kung ilang beses. Sabihin mo nang I love it. Na-distract na naman ako sa beauty of my mustasa, mga farmer. Beauty, beautiful. And the pechay too, beautiful. Ayan. Pwede na yan. Mga ilang ano pa, kaunting kembot. Sabi ko hindi makikita yung kapal eh. So ito, bala kong bunutin na, kasi unang-una kailangan din natin ayusin yung lupa. Magdadagdag tayo ng Carabao manure, kasi ang dami po mga ka-farmer na parating eh. Ano lang, actually ito for good na rin ito eh, di ba? Pwede mo nang ano yun. So si mama, bibigyan ko na din ng kangkong. Gusto kong bunutin kasi ang dami ko pa pong buto. Unang-una ang dami ko pong buto pa. Baka mamaya magkanda sira-sira. Kasi pwede rin naman yan. Maraming paraan ng pag harvest nito. Merong bubunutin mo, meron namang gugupit-gupitin mo lang. So yan o, tingnan nyo. Medyo may kalaban na tayo. Hindi na kasi ako nag-spray. Medyo may kalaban na. Hindi na po ako nag-spray. Ayan. Tingnan nyo. Ayan, di ba? So bunutin na lang muna natin. Kapagalitan ako ni ka-farmer Tani, ba't mo binunot? Di, ka-farmer, ano naman, bilang naman natin yung ikot nyan. Tsaka lalagyan ko ng Carabao manure. So ayusin natin. Ay pang ano kami, pang, sabi ni Bebe, gupitin. Sabi ko, Bebe, syempre, for presentation, mas gusto kong tingnan, nakikita ganito. Kasi pag ginupit-gupit natin, papangit po. Alam niyo na. So, ganyan. Ang laki po naman po ng ating mga beds. Wala po tayong problema. Hindi tayo mauubusan. Inano ko na ikot eh. Kahit every other day magkangkong, naputula. Ang ayaw. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano karami. Oh. Diba? Tapos ang gagawin mo para hindi mapuputol ang cycle, huwag mo nang hintayin maubos yan. Ang gagawin mo niyan, di maglalagay ako ng Carabao manure. Ano na, tanim na agad. Papalitan mo na, may buto ka naman eh. So, ang ganda oh, tingnan nyo, may mga bula-bulatin na tayo.
Yun ang kinaganda ng may Carabao manure talaga. So yun po ang gagawin natin. Mamaya na harvest ko na yan. Yung tingnan mo, bigyan ko si mama marami-raming bundle. Itatabi niya naman yan, ire-ref niya yan. Ire-ref niya po. Bigyan natin si mama nito. Favorite niya to eh. So tingnan nyo, ilang ano lang, pang isang buwan. Di ba? Ang bilis ng kangkong. Tingnan nyo, tatlong layer. Tatlong layer, tingnan nyo. Oh, ang dami na. Yung gagawin ko niyan, ayusin ng konti, tataniman ng bago. So parang ang mangyayari, iikot siya. Hindi ka mawawalan, hindi sabay-sabay. So magkakaroon na tayo ng cycle na sabihin mo ng harvest na naman. Ganun din ang gusto ko sa gagawin natin dito sa mustasa. Baka ganun na rin ang gawin natin. Tingnan nyo, ang dami. First harvest. Harvest mo. Ay, sorry po medyo first harvest. Hey! So ayan, bigyan natin kay mama to. Mamaya babalik ako yung sa amin naman para may greens lagi. Diba? So ganun lang. Tingnan nyo naman, ang daming parating pa. Ayun. Pwede pa tayo magdagdag ng plat. Wala po tayong pwede pa tayo magdagdag kung sakali man talagang kakaririn natin talaga ito, diba? Healthy living. So meron na po tayong mga kalaban. Ayan, hindi na tayo nag-spray kasi ayan na dumarating na ang mga kalaban natin. Ito, actually, pwede pa tayong magpitik ng kaunti dyan. Light. Pero wag na siguro. So susunod naman na ibibigay ko sa kanya pechay as mustasa naman. Tapos ito yung parating na naman nating kangkong. Ito bibilangin nyo lang po ito, 2 weeks lang. 2 weeks lang po tayo. Meron na naman. So, 'di ba? Di naman pwedeng parating kangkong kasi meron naman tayong meron kang mustasa, meron kang pechay, meron kang talbos ng kamote. 'Di ba? Ang dami nating pwedeng paikutin na so yung kangkong natin sabihin mo every other 2 days. Tapos yung may talbos ka ng kamote. Mga ganun ba? Iikot tayo, iikot. Yung radish natin looking good. Plano kong ayusin na lang siguro ito. At lagyan ng ano ba ito, i-replanta na lang natin. Bungi pero gumanda yung iba na ano lang po talaga ng habagat. Tindi po nung hangin nung nakaraan, nabali niya, tapos sasabayan ng malakas na ulan, nabali niya yung tangkay. Pero yung iba gumanda naman. So ayan, ito hatid natin kay Motherhood. Ganda no. Ayan mga ka-farmer, nagpakuwalan tayo ng Carabao manure. Tapos harvest ako ng dalawang layer pa siguro. Pero maganda mga ayan 3-4 na buto kada isang, or pwede din natin pag ganun. Pero maganda na din po yung may konting laktaw. Tapos ayan, lalagyan natin ng Carabao manure, hahaluin. Tanim na ulit tayo. 2 layer ang uulamin ko ngayong araw. Gigisa tayo. Tapos yung bok choy natin, mukhang pahirapan itong bok choy na to Nag-order uli ako kasi duda ako sa nabili kong buto. Medyo medyo madalang po ang tubo. Hindi ko alam kung talagang medyo matagal lang or talagang sadyang hindi po mataas yung kanyang germination percentage nung mga natin, sinabog natin. Actually hindi ko naman hindi ko na po yun tinabunan. Pero ayan, may mga tumutubo pa. Hintay-hintay tayo. May mga lumalabas na. Ayan Ayan, may mga pailan-ilan. So antay lang tayo. Inulan naman po ito. Wait lang tayo. Pero bumili na rin po ako kasi meron akong nabili. May purple pa lang bok choy. So sabi ko, wow, subukan natin para medyo maganda naman ang
presentation natin dito. So, ang dami ko pa pong naiisip kasi sabi ko nga ito yung gilid na to lilinisin natin yan, pwede nating patayin na po yung mga nyog, sacrifice na natin. I think hindi rin po gaganda dito, kaya pwede tayong magtira ng mga ilang piraso. Saging ang ayusin natin, pero ito medyo ayusin natin ng konti yung lupa din, ayusin natin, medyo igagano natin pa ganon. Tapos yun doon sa end nung hill ay magkakaroon po ng saging. So latundan ang itatanim natin. Tapos ito mukhang magtitrim tayo. Pasokan na ng bagyo mga farmer. August pa lang, so meron pa tayong September, October, November. So most likely November naman nasa baba na po yung mga bagyo niyan. Nasa pag umihip na yung amihan kasi tutulak na po pababa yung bagyo. So pagpasok ng November nasa Madang Visayas na yan. Yun po yung ating ano. Pero ngayon medyo ayan ang hinihintay natin August, September. Central Luzon medyo delikado po yan sa bagyo. Kaya kailangan natin i-trim to ng konti. Dito lang ko. Kahit lapag mo lang dyan, ako na ang bahala. Nag-harvest na ako eh. Oo, dito ko nga kanina. Nalaki na. Kasi pag ginupit natin, tutubo, sabog-sabog. Maggaganyan-ganyanan yan. Oo, tatanim ka ulit. mas maganda yung pag ganun na lang. Ha? Tatanim ka ulit. Oo, kasi kunyari, basta pag nag-harvest ka, palitan mo agad. Saan yung buto mo nun? Dami ko pang buto dyan. Kukuha ako, siyempre. Tatanim. Hindi, ako na bahala. So, ayun. Ayun mo kayo. Dami ka na makakuha. Kaya nga, hindi. Medyo antay pa tayo ng konti. Medyo napakapal, pero... Talaga ko yun. Oo. Bakit meron ka pa pagpapalitan ko yan? Ha? Hindi, okay lang yan. Ayos lang ganyan. Okay, ayos lang. Kukunin natin yung mga malalaki. Iiwan yung maliliit. Lalaki naman yung... Sinigang ko yan, pwede yan, di ba? Oo, sinigang. Ayan, so eto po mga ka-farmer, ang plano ko dito, di nakuha na namin natin yung mga malalaki. Nakuha na yung malalaki, ang susunod natin harvest, pag ganun ka na naman. So ganun na naman ang gagawin natin. May pagka na harvest na, may bagong papalit, para yung ikot hindi tayo nawawalan. At pwede pa po tayo magtanim sa mga gilid-gilid dyan, yung kasi bala ko po doon, sabi ko nga yung mga kailangan din natin, si Mama Beth sabi niya kahit ilang pirasong okra magpatanim ka, sabi ko nga no. So okra ang kulang pa natin. Tapos kasi wala na pong chance yung ano natin tawag dito, yung wala nang chance yung ating doon sa kabila na makapagtanim pa dahil malilim na po masyado. So most likely dito na po tayo magtatanim. So talbos ng kamote magdadagdag ako dyan, kalabasa, okra, ano pa ba yung mga pwede natin, ampalaya kung sakali, pwede pa tayo magpagapang na ampalaya dyan. So ayun, eto na yung ganda kaya sabi ko kuha pa tayo pagka alam talagang nabibisi Ang ganda po ng Carabao manure. Swabing swabe. Puro to, puro. Po kayong mandiri dyan dahil ano yan, grass din lang po yan. Wala nang amoy. Wala na pong amoy. Bulok na siya Mas mabilis mabulok ang Carabao manure compare sa ano ng baboy tsaka manok. Mga farmer, napakahirap i-compose, matagal. So ayun, teka, ba't ko hinawakan ng hinawakan, mag-harvest pa ako. Ayan, harvest muna tayo mga ka-farmer. Naku, yung bok choy natin parang pahirapan na. Pag nainis ako, papalitan ko kayo ng ano, pechay na lang, di ba? Ayan, may panggisa na tayo mamaya. Wow!
Ganun ninyo na para ano na. So ayan ha, binubunot po natin. Kanya-kanyang diskarte. Marami pa po tayong buto, huwag po kayong mag-alala. Baka may magsabi, ay tanga, hindi na lang inano, tutubo naman agad. Pwede rin po yun. At ako naman kasi, ang iniisip ko, pagka inano natin, ang ganda oh, ng ugat oh. Ganda ng root system. Mas excited kasi ako na nagpapatubo eh. Alam niyo yun? Oh, tingnan nyo, nabuo na tuloy. Ganda ng root system niya. Napakaganda oh. Ibig sabihin, maganda po yung lupa. Dahil buwaghag yung lupa natin, nakagalaw ng maigi yung ating root system ng mga kangkong. Napakaganda. Oh. Kaya naman, hindi po, kumbaga, ang bilis pong nakapagpalago ng dahon. Lalo na ngayon, dadagdagan natin ng Carabao manure. Ay, sigurado, mga ka-farmer, mas maganda siya. So tama na siguro to. 2 layer lang. Actually, pag bibili kayo sa market, kahit sa Pampang, ganito po, nakatali, may ugat. Patunay na Chinese kangkong yung binibili ninyo. Sa bagay, mabilis lang naman malaman dahil mahaba yung dahon. Pero pag sila po nagbenta, kasama po talaga ugat. Ganyan po sila. So ayan, ito oh. 5 layer, kasi 3 layer binigay ko kay mother. Di ko nakita kanina, nasa labas daw. Kiki Marites. So okay lang naman yan. Tapos mamaya haluan po natin to ng natin to ng ano. Mas nag-enjoy ako mag-vlog dito sa garden natin. Ito na ganong nanonood. Mas enjoy po ako dito, sa totoo lang. Yun, lalagyan natin ng Carabao manure, mga farmer. Ulit, dagdag, siyempre kasi nasipsip na. Pero tingnan nyo, may mga earthworms na po tayo nakikita. Kaya ibig sabihin, the soil is getting better. Earthworms, mga farmer, ang kailangan natin. Yung sinasabi ko sa inyo, napakarami ko pang buto, baka masira lang. Ang mura lang yan. Kalahating kilo binili ko. Magkano lang? Wala mang 300 yata, 200 something. Oo, ayun. Replant na lang tayo. Mas challenging kasing mapanood ito. Tingnan nyo, yung mga ganyan, mas gusto kong tingnan. At the same time, diba, binubunot mo, papalitan mo. Oh, mas maganda. Ay, buhay. Ayan. So, di ba? Ganyan ang mangyayari niyan. Pagka harvest, bunutin mo, tapos yung lupa, replenish mo uli ng kaunting Carabao manure. Kung apaw na, di palit, tapon mo yung ano, ilipat mo sa ibang, di ba? Ilagay natin dito yung makukuha natin. Ang ganda ng lupa oh, tingnan nyo. Ang ganda, ganda. Hindi talagang yung ugat po nung ano ay makakagalaw halaman. Kaya yung radish natin, sana may potential po yun kung maibibigay natin yung kailangan niya pong fertilizer. Pero sa tingin ko naman mag-uugat din naman po yung kahit payatot lang na, no? Meron tayong makukuha. Kagaya ngayon, buto-buto ang ulam namin na kinamatisan. Tapos yung hinarvest ko na kangkong, yun, i-adobo. Hindi may gulay ka, 'di ba? Tapos kinamatisan, may radish lang. Pwede na. Teka, buhos na natin to. Hindi pa naman apaw, kaya okay lang. Halo-halo. Mekos-mekos lang natin. Para yan.
medyo mataas na po yung lupa, pero susunod aanihin na natin yan. Alam ko, puputol ka lang din. Hindi na, mas maganda, dami ko pang buto papayam. Ganda. Mas pagkano kasi, tingnan mo yun, 2 weeks lang pwede na naman yun, yung bagong tanim na yun. Ang dami pa dyan. Hindi na, mabilis lang naman po. Tsaka mas challenging ako eh, nacha-challenge ako sa ano. Pinutol mo kasi yan. Kung konti lang kasi makapal eh, no? Oo. Pagka pinutol mo yan, magkano yung magsasanga. Magsasanga-sanga, magganong pangit tingnan. Ito, diretso lang, bubunutin mo. Tanim ka na naman, after 2 weeks, pwede mo nang pilitin yan eh. Bilis lang. Basta mataba yung lupa, maganda yung lupa dahil yung ugat talagang nakagalaw eh. Sumisira na ng daon, no? Oo, meron na. Eh, hindi na ako nag-spray. Oo. Kakainin na natin. Ayos na yan. Ganda ng mga sample mamaya yun. Ay, Luluto doon. ano mo lang yan. Adobo lang. Oyster sauce lang, pwede na. Ganda. Yan lang naman po ang kaligayahan natin. Diba? So, anuhin na natin ang kamay para tama-tama yung space. Ayan, bigyan mo lang, guhit lang. Ilan ba yung ano ko? Ilan ba yung sinabi kong ano, 5 layer yun ah. So 5 layer. Pangit din naman kasi siksikan to. Parang kulangin tayo ah. 4 ba. Ulitin natin. Parang kailangan mahabol din natin yung 5 eh. Dikit na kasi yung isa pala dito sa ano. So, dito tayo. Okay, ayan na. Bubudbud ko na lang yung ating buto. At waiting na naman po tayo. Bukas, harvest na naman tayo niyan. O kaya naman, sa Sabado na. Oh, tapos ayun pa. Karami. 'Di ba? At maybe soon, pagka nakapaggawa pa po tayo ng ibang mga plat, pwede tayong mag-offer niyan. Kasi gagamitin din natin sa, 'di ba? Sa sinigang gagamitin natin. For the meantime kasi pang personal lang po muna yung ginagawa ko. Pero malay nyo, pagdating po ng panahon, gagawa tayo dyan ng mga plots. Pagka naayos na po natin yun dito, kakaroon na ng opening yung mga, ano ba tawag dito, yung space, makikita na po natin, luluwag na. So pwede tayong mag dagdag at maisip natin yun. So ayun, eto nga saging, and then yung manukan kasi matatanggal na po yung manukan. So tatanggalin na natin yung mga net. Baka magtanggal tayo ng mga ano dyan, mga mahogani. Tapos ang plano ko, gagawin ko na lang po na compost pile yung part na yon. Carabao manure, then yung mga leaves na mga winawalis namin, yung mga nalalaglag na dahon, ipapatong-patong namin yung sandwich lang. Tapos basa-basa ng konti. After ilang fertilizer. So yun ang iba idadagdag natin sa mga plots natin and vegetables din. Hopefully makatulong po at the same time, 'di ba? It keeps your heart healthy and happy. Ayan na. So ang ginawa ko, mga 3 to 5 seeds po. Minsan 6. Ang linagay natin. So ayan na. Medyo tatabunan lang natin ng konti yan. Bahala ng ulan dyan. Basa naman po yung lupa. Mukhang mahaba-haba na naman po ang ating habagat visit. So paborable sa ating mga buto. So ayan lang. Mangyayari niyan ay kakaroon na po ng cycle yung ating mga gulay. At the same time, sa ganitong sistema, yung lupa always mataba, 'di ba?
always fertile kasi syempre kakainin po ng plants yan eh. Kaya po niya napakaganda. Napakaganda, talaga namang maganda. Eh di ba? Oh. Ang ganda. Ayan. Shoutout sa lahat ng masaya at hindi masaya. Mga tropa natin na alam nyo na, hindi masayang nakikitang masaya yung kapwa. So ayan, yun nga sabi ko, makikip po natin yan na ano, mataba yung lupa. Kasi ganyan ang gagawin natin. Tapos pag nag-harvest na naman tayo dito, lalagyan na naman natin ng Carabao manure. Tatanim na lang ulit. Ayan, actually mga kapa, ayan, actually itong ating kumakain na. Hindi na natin to kasi pwedeng sprayin eh. Wala na. 2 times lang tayo mag-i-spray para iwas naman masyadong ano. Kasi talaga pong hindi natin maiwasan. Yung maliit pa lang, kagaya sa pechay, ito nga hindi ko na-i-sprayhan to. Kasi mga 3 days pa lang po, baka magbawas na po tayo. Kung kukuha na tayo ng pang picadillo dito. Picadillo talaga yun. Sarap to sa, ayun o, laki na. Pwede na tayo. May ilang ano, ayan, pwede na yan. May ilang leaves na rin naman. Kasi medyo makapal. Sabi ko nga, baka mag early harvest na lang tayo para mapagbigyan natin yung mga maliliit na lumaki pa. Tapos ganun na yung gagawin natin, part by part na yung harvest para tuloy-tuloy. Eto, si mama naman po kasi binibigyan natin eh. Kaya ano yan, marami naman tayong ano, inarambo kung gusto nila, di ba? Kuha sila dito. Ayan. So ayan po ang ating ayun oh, isang nga lang ang tumubo oh. Pwede pa nating singitan yan Ang dala ko pa naman yung boto ko na ano. Maganda sana yung ito maganda oh. 3, 4. Ito may mga tumutubo pa. Ayan natin yan. Baka may lalabas pa doon. Medyo napailalim yan. Yan, na late ng tubo. So ayan ang kangkong natin. At yung radish sayang ano. Tingnan ko nga kung may ano pa tayo, may buto pa doon at aanohin natin. Ganda. Sarap tingnan. Alam niyo yung para siyang alaga din nating ayungin, red tilapia. So ayan po yung mga ayungin natin oh. Ayun oh. Nag-imiikot-ikot sila. Yung mga maliliit, halos naka-camouflage, hindi niyo po makikita. Pero yung iba yan oh, naandyan. Buhay na buhay naman. Kumakain sila ng mga tapos yung mga tadpoles palabas dito na po umaangat yung mga ano natin, mga kaibigan nating palaka. Tapos ayun po yung mga ayan o, yung mga ayungin natin. Sana mabuhay yan, makapagpalaki tayo. Sana hindi pa naman po yan ano, di ba? Mamaya di ba mamamatay paunti-unti. So sabi ko nga at least trinay natin. At ayun naman yung iba masigla kumakain. So it's a waiting game, sabi nga. Marami po ang namatay nung huling believer. Ayan, kung hindi man red tilapia naman, andyan naman po yung red tilapia. Ay, ayan. Pakaganda ng ating mga, baka yung isa isprayhan ko pa kasi 1 week pa siguro to para mga kumakain na dito. Ito medyo maingatan natin yung dahon. Brudan lang naman ang linalagay natin dyan. Ayan, balikan natin tong mga gulay natin. Grabe ang sili, so big, malalaki po ang sili natin, yung tataba. Ayan oh. First class, class A kumbaga. Kung tawagin po sa ano is class A.
ang mga sili natin. Look. Taiwan. Dami natin pang chili paste Yan. Basta lagi lang may fertilizer na triple 14 at 0060 dahil yan po yung nagpapalaki ng bunga. At the same time, dahon nagpapalago. Tingnan mo, parang puno na yung ating sili, mga farmer. Lumalaki yan. Para ng puno. Laki na, puno na, no? Puno ng sili. Yan, medyo ano na nangyari sa iyo at tumatagilid ka. Diba? Ito medyo na ano na po ito ng lana. Okay na yan kasi okay na din dahil tingnan nyo itong ating mga kalamansi dahil tinatanggalan po natin ng, ayan, mayroon na namang lumabas. So tanggal lang ng tanggal. Yun nga lang, hindi pa po natin naiikutan lahat dahil we're busy. Tingnan nyo, bago na naman, oh. Pag nag green yan na ganito na, makikita nyo meron na naman, tuloy-tuloy lang kasi nga ay yung energy tsaka yung sustansya napupunta lahat sa pagpapalago ng dahon. Ayun yung kaibahan ng tinatanggal niya mo yung bunga. Hindi pa pala ako nakakakuha ng buto ng radish. Ay, sana mayroon pa kasi sachet lang po ang binili ko sachet lang, pero sana mamayang hapon try natin mag-spray kasi may mga kalaban tayo. Look, lumalaki na. Mayroon mga farmer, lumalaki. Tingnan nyo, oh, bilis lang ng radish, ano? Makakapagpalaki ata tayo. I'm happy na naman. Tapos ito na naman ang plano natin kasi kulang, ha. Gagawa pa tayo ng 4x4 dito. Ayan, another 4x4. So 1, 2, 3. Tapos itong dito pwede pa tayong maglagay ng plat naman na hindi kailangan masyado ng araw. Pwede tayong maglagay ng yun nga, yung luyahan natin. So baka maglagay po tayo ng luya dito. So 1, 2, 3, 4. Pwede pa natin yan, diba? Another plat. So parang pahaba na yan, puro plat ito. At lalagyan natin yan ng marami kangkong. Ang sarap, grabe. Si Mama Bet ang nagluto, fresh na fresh. Minsan naman tayo, ano nangyari sa iyo? Why are you like that? Medyo na ano to, nako, medyo mga nabali, oh. Nababali farmer. So naglagay siguro ng ano, ay salamat. So baka diligin natin to kasi sabi ni Bebe, bakit di mo ginupit na lang, Bebe? Sabi ko, pangit tingnan. Syempre mas gusto ko yung ganyan at bubunot na lang tayo. Okay lang naman yon. At pinag-aralan ko na kung pang personal at pang personal lang naman, Bebe, hindi tayo mauubusan kasi hindi ka naman araw-araw puro kangkong ang kakainin mo. Iikutin mo naman, may mustasa ka, may pechay ka, may talbos ng kamote ka. So yung talbos ng kamote, magdadagdag po tayo niyan kasi yung doon sa inaanohan ni na Rambo, pwede pa tayong maglagay doon kahit pa paano, palagyan natin, or dito maglalagay din tayo dyan sa mga ano dyan, pagka naayos-ayos na po natin, diba? Basta yung saging, yan ang mga susunod nating project. Pwede tayong magpahinga muna siguro, hindi ko alam, depende po yan sa titingnan ko kung magkano aabutin din yung sa kusina. Kung hindi, puro tanim lang muna tayo at linis siguro. Ang inaalala ko lang naman po is trabaho ng mga boys kasi ayoko din namang, diba, yung sa kainan talagang hindi. So pwede tayong mag day off ng 2 araw, 5 days work. So tingnan po natin. Tapos ganito na lang muna para mabilisan kasi mahirap pag si Kongkong lang ilang araw na lang po ang
ilang araw lang ang trabaho namin dito, magde-day off pa siya. So may preparasyon pa. Ang hirap po, hindi tayo makagalaw. Ako naman po umaalis minsan. Hindi talaga makagalaw. Kailangan naming ayusin din yung mga ayan, yung avocado doon, maitaas na, mailipat yung avocado kung dalawa. Yun po yung mga kailangan pagtulong-tulungan talaga, hindi kakayanin ng isa. Tapos yung plat, dadagdagan natin, magtatanim kami ng mga saging. So ayun, matapos-tapos lang po itong anong ito. At ayun, yun ang gagawin namin mga farmer. So ayan, marami pong salamat. Tapos na tayo at yung mga avocado natin ang ganda. Sana ito yung has talaga na pero malabo siguro, iba po yung dahon, pero malay natin masarap din ano. At sana mapabunga. Yan naman ang ano natin, 'di ba? So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.